Okay, for the demo of week 12, um, una, again, bubuksan natin ang USB web server. Okay, so ito yung USB web server natin. Pagkabukas natin yan, of course, kailangan nyo rin um, kailangan nyo na rin activate ng USB web server. And then pupunta kayo ng root. Sa root na yun, you have to make a folder. Okay, so ako nagawa ko na yung folder na week 12. So kailangan gumawa kayo ng week 12. Of course, sa week 12 naman is andito na rin yung W3 CSS natin. So kung saan galing yan, you have to find it in our previous lesson or dun sa folder ninyo. Kung wala, you can download it. Okay? Nasa lesson number 2 yata yan or lesson number 1. Okay, so let's start for the demo. Okay, we have to open the ID bracket and then on the week 12, open natin. So, andito na, makikita nyo rito, andito na rin yung W3 CSS natin. Okay, and then right-click on the folder, new file, and then ang gagawin natin is okay. Ang gagawin lang natin is we're going to create a file, okay, demo.html. And then after that, kailangan lang natin na gumawa ng standard structure for the HTML. Okay, so this is the standard structure of the HTML. Again, we're going to insert the W3 CSS okay, dito sa head. So we're going to link that. Lilink lang natin. Same din sa mga ginagawa natin sa mga previous na lesson natin. So link. And then yung W3 CSS. So that's it. And then of course, lagyan na rin natin ng title. Okay, so maybe the title is a demo again. And then save natin kung ano yung itsura niya. Okay, so we have here the demo na title. Ito na yung mismo. So, maybe ayos lang natin ng konti para mas maganda. Okay? Para makuha natin kagad kung ano yung gusto natin na ipapakita sa inyo. Ayusin ko lang. Okay, so maybe okay na ito. Okay, so sa ngayon ang gagawin ko is lagyan ko muna ng dito. Kulay yung ano natin. Maybe the background muna natin para makita natin yung mga dito. Yung mga division natin. So maybe lagyan natin ng background classification W3 dash let's say green. Gusto ko ng green. Okay? And then let's save it. Then after that, so makikita ninyo sa demo natin, kulay green na. And then we're going to make a, lagyan na rin natin ng spacing. Kasi kailangan natin ng spacing dito. Kasi once na gumawa tayo ng division,
hindi siya sasagad dito para makita natin yung result. Okay? So, lagay tayo W3 dash padding. No. The panel. Okay. Okay, so nagkaroon na siya ng panel natin. Control S. And then after that, gagawin natin is gagawa tayo ng another division. Okay? And then this division, siguro lagyan natin ng kulay din, classification. Control 2. So, lagyan natin mga kulay blue siguro. 3-blue. And then, after that, lagyan natin ng caption. Maybe this one is, ang gagamitin natin is, okay, maybe the caption is padding 16. So, padding 16. So, yan ang lalabas. May padding 16 tayo. Okay. Lagyan na rin natin ng ang padding 16 kasi is, ang sabi niya dito, kaya ang sabi dito, padding 16 is you're going to have a 16 pixel from top and bottom. So, ito yung demo natin kung magkakaroon siya ng padding 16 doon. So, let's try W3 dash padding dash 16. Okay, Control S. Ano kayang pinagkaiba? Okay, so far kulang pala tayo ng D dito. So yun. Watch out lang sa mga ano natin ha. Dun sa spelling natin. Okay, so this is the padding 16. We're having a padding 16 pixel from to the top and then bottom. So yun lang yung pinagkaiba. Okay, so let's try on the next na padding 24, 32, 48 and 64. So itatry natin. I'm going to make another division. Okay, for this time lagyan natin ng kulay W3 dash yellow. And then, this is actually palitin lang natin yung caption natin. So, this is a padding, let's say, this is a padding 24 yata, nakanda doon, no? Tignan nga natin ulit. Yes, 24. So, this is a padding 24. Lagyan natin 24. So, tignan ninyo mabuti kung ano yung pinagkaiba niya. So, this is a padding 20, wala pang padding, okay? If I'm going to put a W3 dash padding dash 24, so yun ang pinagkaiba niya. So makikita niyo kagad yung difference niya. So nagkaroon siya ng 24 pixels to the top and bottom. Same with this next na gagawin natin is the 32, 48, 64. So, yan. So, siguro, palitan ko na lang ito. And try natin ng 24, 32. Okay? So, papalitan ko ito para makita lang ninyo the difference. Oh, yan. So, that is a 32. And then, the two last na ano natin is 48 and 64. So, let's try this. This is a 48 now. 48. Gagawin natin 48 instead na 24, 48. Okay, so that's it. So medyo mas makapal ngayon. Okay, hindi tulad nun dati. Okay, so what doon naman tayo sa 64. So I'm going to make another division here. And then lagyan natin siya ng caption. So this is a padding 64. Okay. So lagyan natin ng kulay para ma-distinguish natin. Okay, classification and then W3 dash
let's say white para ano kasi nagkaroon tayo ng background na green. Okay? And then lalagyan natin ng W3 dash padding 64. Okay? Kulang ng dash. Yun. So makikita ninyo masyadong makapal siya because we have a padding of 64 pixel in the top and the bottom. Okay? So let's try naman yung ano. Try naman natin i-demo yung padding na in-specify yung size, small, large, o ganun. Okay? So, again, gagawa ako ng division. Lagyan natin ng kulay yung division na yan. Classification, W3-blue. And then, lagyan natin ng ng caption, H2. This is a small. Okay? And then, if I'm going to use the W3-padding-small, okay? Ang sinabi dito, pagka sinabing W3-padding-small, you're going to add a 4 pixel on top and bottom, and then 8 pixel on left and right. So, kung makikita nyo rito, medyo dikit yung letter S doon sa pinakadulo. Okay? So, try natin. W3-padding-small. Okay. So, nagkaroon siya ng 4 pixel on top and bottom. And then also, lumayo yung letter S doon sa pinaka-edge because you have a padding of 8 pixel. Okay? Sa left and right. Actually, pagka madami yan, makikita nyo rin dito yung padding dito. Okay? Kapag marami yung caption natin. So, let's try naman yung walang just only the W3 padding. Okay? So, another division here. And then, gagamit ako ng kulayan natin, W3-indigo. And then, lagyan natin ng caption, H2, let's say, 0 padding, just only padding, kasi hindi naman talaga 0. So, yun. So, makikita ninyo, the difference nung nasa una, yung kulay blue, okay, yung letter P masyadong dumikit sa gilid, okay, and then, pagka nilagyan naman natin ng W3-padding lang, ayun, and then makikita ninyo, nagkaroon siya ng padding mas malaki kaysa doon sa dito sa blue. Okay? Mas malaki ito kaysa doon sa blue, yung margin niya. Because we're having a padding of, sabi dito, of 16 pixel sa left and right, and then 8 pixel doon sa top and bottom. Okay, so let's try naman yung padding, this one, padding large. Okay, I'm going to create another division. Lagyan natin ng caption, H2. This is large. Okay, so lagyan natin ng kulay para mas masaya. Okay, so ganun ulit ang itsura niya. And if I'm going to make a W3 padding dash large, ayun, yung difference niya. Okay? Kung mapapansin niyo, mas maliit to, palaki ng palaki, and hanggang sa maging large siya. And then also at the top and the bottom. So that's the demo, and then we're going to make a sample activity.